Magandang araw po ulit sa inyong mga kalapatids. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ay, sana po ang naging masaya yung yung Christmas. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, di ba, pandemic. Pero tayong mga Pilipino, kahit anong dumating kasi, di ba, sa atin, magiging masaya at masaya pa rin tayo. Anyway, medyo hinihingal pa ako kasi tapos ko lang maglinis no kotse ko. Bali natabunan siya ng snow, kapal, pagod. Ay, pagod siyempre dahil sa passion natin sa mga kalapate. Itutuloy ko yung topic natin, yung content natin. Natapos tayo last time tungkol sa pagtitrain ng mga ibon, di ba, ng mga young birds, di ba? So bali ano na sila, nag-start na lumipad na groupings na as a group, di ba? Mag-start kasi yan pagkalipad yung mga watak-watak, di ba? Pero pag nagmamature sila, unti-unti nagiging magkakasama na sila sa sa ere pag lilipad sila. Pero pag ganun, hindi pa natin sila dapat bugbugin sa liparan, kasi gaya ng sabi ko, i-develop muna natin yung kanilang mga muscles, tsaka mga balahibo nila, pakpak, tsaka yung mga mata nila, di ba? Kasi sa experience po namin, gaya po ng sinasabi namin madalas, gawin na natin ng tama sa una pa lang. Huwag tayong magsushortcut, huwag tayong magmamadali, dahil dyan tayo madalas nagkakamali. Okay? So yun, pag nag-start sila na lumipad as a group, sa amin kasi ganun pa rin yung patuka namin, breeders mix pa rin, which is rich in protein. Mas marami yung protein content nun, kasi nga nagde-develop pa sila ng balahibo, nagpapalaki pa ng katawan, ng muscles, no? At the same time, ganun pa rin yung mga binder natin, naka-liver oil, honey, tsaka probiotics, together with the powder, yung apat, di ba? Ano nga ba yung apat? Baka nakalimutan nyo, mga kalapatids, yung malunggay powder, V22 powder, spirulina powder, tsaka brewer's yeast. Yun lang po palagi, wala na kaming dinadagdag. Yun lang kasi yung nakikita ko na para sa amin na kompleto na. Okay, so bali alternate po yun yung binder. Monday, liver oil, Tuesday, honey, Wednesday, ba yun? Ako pala yung nakalimot, probiotics, ganun. Pero yung ginagawa namin kasi, di ba, Tuesday hanggang Saturday kami nagpapalipad. Pag papaikot ng ibon, para may exercise lang sila, para hindi sila tumaba ng todo, para at least ma-develop yung muscles nila, di ba? Nababatak ng konti sa exercise. Kahit mga 20 minutes lang siguro pag ganong edad, mga kalapatids, Tuesday hanggang Saturday lang yun. Yung Monday tsaka Sunday, plain lang lahat. Plain na patuka, plain na pag-inumin. Baga sinasanay na namin sila sa schedule ng karerahan, di ba? Tapos Monday tsaka Sunday tsaka Monday, pahinga rin sila. Okay po. So yun, tapos habang palapit na ng palapit yung training, club training po, kami kasi piniprepare namin 2 or 3 months before the club training, pinapalakas na namin yung resistensya nila. Tuesday hanggang Saturday, pagpapalipad namin po.
unti-unti bawat kunyari umaga, di ba 3 times tayo nagpapalipad, di ba? Umaga, kunyari 20 minutes muna yung start nila, 20 minutes, at yung mga init-init 20 minutes, yung hapon 20 minutes. Gradual po yun hanggang sa makaabuo tayo ng 1 oras bawat palipad, bawat paikot. Okay, so kung 3 beses yun sa isang araw, bali 3 hours total yung ikot nila sa araw-araw, from Tuesday to Saturday. Okay, so pag ganun, pahaba na ng pahaba yung lipad nila, dyan naman tayo nag-start na magdagdag ng magkaroon ng konting changes sa feeds nila. Siyempre nakikita na natin na nag-develop na sila ng mga muscles, gano'n. Nakompleto na yung mga balahibo, pakpak nila. Nag-start na silang maglugon, di ba, yung buong katawan. Kasi maglulugon yun talaga pag healthy yung ibon, talagang lugon na bagsak talaga, babagsak yan hanggang sa liig. Pero mataas pa rin yung protein dapat kasi nga naglulugon, di ba? Pero pagkatapos na nun, tapos na silang maglugon, nag-mature na yung balahibot, pakpak nila lahat, pati yung mata, na nakikita mo na yung kulay, ibig sabihin mature na yan, pamature na, di ba? Tapos puti na yung ilong, pamature na yan. So pwede na natin silang unti-unti nga, gradually nga na pwersahin sa liparan. Yan nga, so kami kasi, kunyari, 5 minutes every day, yung dinadagdag namin, bawat paikot, hanggang sa mabuo namin yung 1 oras. Pag buo na yung 1 oras, ngayon kung mas malakas talaga sila, nalalampasan nila yung 1 oras, mas maganda yung mga kalapatids, kasi ibig sabihin mas tumitibay sila, mas matibay sila. Pero babantayan natin yung health nila ngayon, yung kalusugan nila. May mga nasa-stress ba? May mga pumapayat na ba? Ganun. Nagkukulangan na sa carbohydrates or sa fats or sa ano. Okay, so doon na tayo ngayon. Start natin dun sa pagpapalipad na gradual. Naglugon na sila lahat, maputi na yung ilong, kita na yung kulay ng mata. So talagang ready na for karerahan. Gagawin na lang natin yun, palalakasin natin yung resistensya nila, pahabain natin yung oras ng lipad nila, di ba? Yung yung flight ng yung oras ng lipad, kunyari 20 minutes hanggang maging 1 oras na. Doon tayo nagdadagdag ngayon sorry. Doon tayo nagdadagdag ngayon or nagsuswitch ngayon ng patuka. Unti-unti po yun, gradual din. From breeder mix, unti-unti magdadagdag tayo ng flyer mix, which is rich, mas mataas yung carbohydrates content ng flyer mix, diba? So ginagawa namin, magiging instead of 100% breeder mix, magiging 80% breeder mix na lang, at saka 20% flyer mix. Okay. Bibigyan na natin sila ng energy, diba? Diba yung carbohydrates nagko-convert yan sa energy. So ganun po yung mangyayari habang patagal na ng patagal. Pag nag-start na ng training, siyempre ibig sabihin nakukuha na nila yung 1 oras, diba? Let's say 1 oras yung goal natin bawat paikot, so 3 hours yun bawat araw. Mag-start na tayo dun sa dagdag ulit ng carbohydrate or flyer mix dun sa feeds. Ginagawa namin, nagiging 50-50 ngayon. 50% flyer mix, 50% breeder mix. Kasi nga, di ba, mas nag-e-exert na sila ng power, di ba? So, nagsusunog na yan ng energy. Kumakain na ng mas maraming energy, so dapat mas maraming carbohydrates or flyer mix na yung ilalagay natin. So, ngayon lang muna, 50-50 hanggang sa
training yan sa club training. Kahit na kunyari nagsa-self-toss kayo hanggang 100 kilometers, ganyan. Yung pagtutos pala, kung nagsa-self-toss kayo, kung may time kayo na mag-self-toss, hindi po natin binibigla na 100 kilometers. Kasi nasasabi ko po dun sa last video, ano yun, gradual din. Kunyari, siguraduhin na natin, kunyari 5 kilometers air distance. Ginagawa namin, pag may chance kami na mag-toss, ganun, 5 kilometers, yung mga young birds po air distance, pakakawalan namin sila dun sa area na 5 kilometers air distance. Nasama-sama sila. And then, next, doon pa rin, pag naging maganda yung uwi nila, next doon pa rin, tiggalawan naman na ibon. Like, pinapaalpas namin tig-dalawa. Then, hintayin namin na mawala yun hanggang next dalawa na naman. Para masanay sila na umuwi na mag-isa or dalawa lang, di ba? Kasi kung laging group, minsan yung iba nakikisabay-sabay lang yan, hindi na nag-iisip. Kaya sa ating mga tao, di ba? Parang hindi ka na mag-i-effort kasi alam mo na may kasabay ka naman. So, susunod ka lang sa kanila. Sa mga matatalino o nag-i-effort na tinitingnan yung daan pa uwi. So, ganun yung ginagawa namin. Kung may time kami, madalas po kasi wala eh. Tapos, sa susunod, 10 kilometers or 15 or 20, kung palagay nyo na hindi sila nahihirapan na kayang-kaya nila. Kaya na po yung mag-adjust hanggang dun sa 100 kilometers air distance na pagtutos or self-tosses nyo. Ganun pa din. Kasi magbe-base na kayo sa schedule niyan, di ba? Kung saan yung hagisan, ganun pa din po para makapag-marking sila. Pag-toss nyo doon, as a whole, yung whole team nyo, pag nakauwi sila ng maayos, na parang hindi nahirapan, makikita nyo naman yan eh. Parang bitin na bitin pa or umuwi sila na buo na sila. Sa susunod, ihagis nyo sila dun ulit. Tig-dalawa na naman. Huwag nyo pong, para sa amin, huwag nating hayaan ang tig-isa-isa kasi yun nga, minsan talagang yung iba nakikisabay lang, di ba? Pero at least, dun sa dalawahan lang sila, at least sila, nag-iisip sila pareho, dalawa lang eh. Di ba? Hindi sila pwedeng mag-rely sa isa't isa, so nag-iisip sila pareho. Okay? Yun po yung ginagawa namin, nasa palagay namin na tama sa obserbasyon namin. So ngayon nandun na tayo dun sa club training, 50% flyer, 50% breeder mix. Club training. Yung 50% flyer and breeder mix na yun mga kalapatids, dun sa mga trainings na isang araw lang sila sa track. Okay, so isang araw lang, 50-50. Ngayon pag mag-start na yung derby, di ba usually bago mag-start yung derby proper, yung lap, yung lapping ng karera, di ba usually dalawang trainings yan bago mag-start. Nagiging 2 days na yung mga ibon natin sa track, di ba? So dun kami bago umabot dun sa magiging dalawang araw na yung mga ibon sa track, nagsuswitch na kami dun sa final na mix namin. So bali magiging baliktad na ngayon, 70% flyer mix, 30% breeder mix. Kasi bakit? Kasi di ba mas nag-e-exert na sila ng ng strength, di ba? Nag-e-exert na sila ng lakas, energy para umuwi. Kasi medyo malayo-layo na din yan eh, di ba? Nasa 200 na yan, pataas. Di ba? Nag-e-exert na yan ng ng lakas. So dapat mas marami yung carbohydrates content natin. Sa amin kasi yung flyer mix, sabi ko, tsaka 30% breeder mix. Or 80% flyer mix, 20% breeder mix. Depende yun sa katawan ng ibon. Kung sa palagay nyo medyo mabigat-bigat pa sila, mas tataasan namin ng flyer mix kesa breeder mix. Yun muna po yung pang basic muna. Ngayon pag umabot na sa karera, doon na tayo mag-a-add ng mga carbohydrates. Kagaya nung sabi ko last week, ano po ba yung 2 types ng carbohydrates? Sa general po to yung 2
types ng carbohydrates are simple and complex carbohydrates. Ano yung simple carbohydrates? Yung simple carbohydrates po, yun yung mga carbohydrates na process na iluto na, yun, yung mga refined sugar na tinatawag. Kung ibe-base natin sa mga kinakain natin na tayong mga tao, yung mga sweets, ganyan, yung mga cake, candies, chocolates, ganun, soda, mga soft drinks na tinatawag natin sa tayong mga Pilipino, diba? So yung mga refined sugar na nagpo-provide ng energy pero kulang sa vitamins, kulang sa nutrition. Kumbaga mabilis ang ano lang yun, pagpo-provide niya ng energy. Di ba pansin nyo minsan nagugutom tayo, nag-starve ka, nagugutom ka na, tapos kakain ka lang ng candy na sweet, para mawawala yung gutom mo, di ba? Pero candy lang yung kinain mo. Kasi sugar yun, refined sugar siya, na simple carbohydrates na nagbigay sa'yo ng pansamantalang lakas or energy na naibsan niya yung ano mo, yung gutom mo. Kasi ipoprocess yun ng digestive system mo, di ba? Pansamantalang magkakaroon ka ng lakas. Parang nawala yung gutom mo, diba? So magkaka-energy ka ulit na pansamantala. Pero hindi ka naman nakakuha ng sapat na nutrition doon. Karamihan, energy lang talaga. Kasi nga, ano yun refined sugar na yun process na yun na carbohydrates. Yun yung mga type ng carbohydrate. Yun yung mga type ng simple carbohydrates. Okay po, sana malinaw although sa mga kalapati, siyempre, hindi naman natin sila pwedeng pakainin ng chocolates o candy. So ano yung mga substitutes para sa mga yon? Kami po yung mga ano lang, yung honey, ganyan, sa matamis, sa honey, glucose, ano pa ba? Electrolytes, pwede rin yan. Diba? Para magamit natin na pansamantala. Usually yung simple carbohydrates, ginagamit namin yan kapag training pa lang. Kapag self-tosses, yun ano, kaya naman sasakay sa club training, yung basket ngayong gabi, release kinabukasan. Yun po yung ginagamit namin. Yun din yung pwede mong gamitin pag kunyari, sasali ka sa pooling, diba, yung mga side bets, ganyan. Ganun yung gagawin mo. Bale, painom mo siya nung day, nung basketing, kunyari, ngayon yung basketing, pakakainin mo siya sa hapon around 3 kasi mag-a-adjust ka nun para ma-process niya, gumana sa sistema niya, gagamitin niya kinabukasan. Simple carbohydrates kasi nga madaling i-process ng katawan, madaling i-breakdown ng katawan kasi nga process na yung carbohydrates, refined na, so hindi na mahihirapan yung katawan ng ibon na tunawin pa yun kasi refined na nga, process na, kumbaga ready na para gamitin ng katawan mo. Okay? Yun yung ginagawa. Yung iba naman, nagpapatuka din sila ng mga complex carbohydrates. Kunyari yung mais, nag-a-adjust naman sila ng araw. Kunyari, basketing ngayon, kinabukasan release. So magpapakain sila ng mais in the morning nung basketing or yung gabi bago yung day of basketing. Kunyari kahapon, gabi. Yun, kasi i-breakdown ng katawan ng kalapati yun, mapaprocess yun, medyo matagal, diba? Kasi ano yun mais, diba? Grains yun So, tutunawin pa yun, pagkatunaw, dun palang ipoprocess ng katawan, kinabukasan. Gabi, dun palang magiging ready, para dun sa kinabukasan ulit na releasean. Yun, madalas yung ginagawa namin para, kunyari, nagpupuling. Nakikita nyo naman, nakikilos yung ibon, diba? Hindi naman araw, hindi naman every, naman sa pulit, pero makikita mo na mag-i-improve yung laro ng ibon mo kasi may sapat na energy siya para umuwi. Mas malakas yung katawan niya. Saktong-sakto yung timing mo kasi. Diba? So, dun ka, may mas malaking chance ka na manalo sa pooling pag gano'n. Lalo pag motivated mo pa. Lalo na pag
motivated pa yung mga ibon mo na umuwi kahit siyang virgin, di ba? Talagang gusto-gusto nilang umuwi kasi maganda yung uuwian nila, hindi sila nagugutom, maganda yung teritoryo nila, yung birds nila. Sayang bird pa lang yun. Ngayon sa complex carbohydrates naman, ito po yung mga carbohydrates na kabaliktaran ng simple, na hindi pa refined, hindi pa na-process, hindi pa nailuto, hindi pa dumaan sa apoy, kumbaga. Yun yung mga grains naman. Ito naman, meron tayo ng mga example para sa mga kalapati. Grains na rich in carbohydrates katulad ng mais, brown rice, sorghum, barley, wheat, oats, tsaka yung quinoa. I-try kong ipakita sa screen kung ano yung mga yan. Okay, so so yun, ginagamit naman yung complex carbohydrates sa mga long distances na or extreme long distances. Bakit? Kasi di ba pag long distances na, madalas ito na yung mga schedule ng club na 2 days na yung mga ibon sa truck. Kasi nga, mahaba na yung biyahe, di ba? So, ginagawa namin, madalas di ba sa atin sa Pilipinas, Friday yung loading ng gabi. And then yung release Sunday ng umaga. Diba? Basta 2 araw. Or dun sa extreme long distances naman, 3 araw sila. Maglo-load kunyari ng Thursday, release ng Sunday ng umaga. Ganun. Pag Tacloban or MacArthur races, diba? Invitational. So yung gagawin natin sa complex carbohydrates, kasi yung complex carbohydrates, yung system ng kalapati o kahit ng tao, matatagalan niya sa pag-breakdown ng kinain mo na complex carbohydrates. It will take some time, like days, ganon, couple of hours or days. Mga ibon, kasi maliliit lang sila, so loading ng Friday, kunyari release ng Sunday. Kung north yung karerahan, gaya kami sa Pampanga kami, norte yung karera, ginagawa namin, naglo-load na kami ng carbohydrates sa Thursday ng umaga at saka sa Friday ng umaga. Carbohydrates, kung ano yung meron kami, kagaya nung mais, or kung may brown rice kayo, kung may sorghum kayo, kung may barley kayo, nabibili naman yan sa poultry supply, mga kalapatids, no? Mga wheat, mga oats, gano'n, quinoa, kung meron dyan, Philippines. So, ganun yun. Kunyari, let's say 300 to 400 kilometers. 300 to 450 kilometers yung layo ng lilipa rin ng ibon mo pabalik sa'yo. Ganun po. Thursday morning, load ka ng carbohydrates. Kami po ginagawa namin, morning talagang carbohydrates siya. Kung mais yun, mais. Kung sorghum yun, sorghum. Kami po yung combination namin, mais, brown rice, tsaka barley. Yun po yung pinapakain namin. Pero pinaparte namin yung sa 3. Kunyari 10 yung ibon ko, ganito kadami na mais sa takalan mo, ganito kadami. Ilagay mo muna yun sa filler nila, so para makakain sila lahat. After noon, ganito na naman kadami na kuwan na brown rice, patuka mo sa kanila. Pag naubos nila, gano'n na naman yung barley na naman. Then kinagabihan, yung mix mo na lang na feeds, 20% breeder, 80% flyer, or 30% breeder, 70% flyer. Yan po ang ginagawa natin para lahat sila makakain pantay-pantay. Kagaya nung sabi ko sa previous video, minsan pag halo-halo na yon, minsan yung ibon inuuna na yung maliliit o kaya kung ano yung paborito niya kainin. Ano lang po. Ngayon naman pag kunyari mas malayo doon, extreme long naman, kunyari Tacloban, yung mga ganyan, Calbayog, Tacloban, MacArthur, mga special invitational races.
kunyari lang po, yung loading is Friday, tapos release is Sunday, aatras pa kami ng isang araw. Diba? Yung 300 to 450 kilometers, Thursday morning saka Friday morning, diba? Tapos loading na kinagabihan ng Friday. Pag extreme long distance, ginagawa namin Wednesday ng morning, Thursday ng morning, at saka Friday morning, loading yon ng carbohydrates. Kagaya nung sinabi ko kanina na into 3 parts yun. Mais, brown rice, barley. Okay po. Tapos kinagabihan, mga yung mix natin na 70-30 or 80-20. Make sense po ba? So that way, maraming baon yung ibon mo para makauwi siya pabalik. Diba? Tataba siya ng konti, mararamdaman mo yun. Nilalapad siya ng konti, medyo magkakataba siya ng konti. Pero pag hihipuin mo yun, malapad na magaan. Yun yung magdadala sa kanya, magdadrive sa kanya na pauwi na malakas, kayang-kaya niya yung katawan niya. Hindi siya agad madudurog, hindi siya papayat agad. Kasi enough yung binigay mo sa kanya na baon di ba? Kung baga sa sasakyan, marami siyang gasolina para makauwi. Hindi po ba? Hindi kagaya nung iba, pag hindi enough yung gasoline nila, tutukod na yan, maghahanap ng gasolinahan para mag-charge ulit, magkarga ulit ng gasolina pa uwi. Kagaya nung iba, kaya tumutukod sa mga putikan, mga palayan, iinom, tutuka kung may matutuka na palay, gano'n. Tapos yun na, magkakasakit. So ganun po, sana po clear yung simple and complex carbohydrates na sinasabi ko po sa inyo, no? So yun ang topic natin for today para do sa simple and complex carbohydrates at saka kung paano i-apply sa ibon. Nandito na rin yung diskarte ng yung mix natin sa patuka, diba? So sana po naging malinaw sa inyo itong mga pinagsasabi ko ngayon. Okay, kung hindi po kasi diba, kung hindi tayo ganun ka pag magsaliksik sa mga ganito, hindi natin malalaman. So yun, kung ano lang po yung nalalaman namin, i-share namin sa inyo ng buong puso, na walang tinatago. Yun lang po, kung gusto niyo subukan, kasi kami nasusubukan po namin yan. Okay, so sana po may natutunan kayo ngayon sa topic natin. Again, dun sa mga bago po sa aming channel, sa aming YouTube channel, sana po mag-subscribe kayo at saka click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo dun sa mga susunod pang mga videos na i-upload namin tungkol sa mga larangan na to. Sa mga dati pong nanonood, salamat po sa tiyaga ninyo, salamat sa patuloy nyo na pagsubaybay, sa mga comments. May mga comments din po kayo. Feel free to comment to type your comments down below para may matutunan din po kami galing sa inyo. Okay, so nga pala, busy lang po kasi, pero kung gugustuhin nyo po yung mga ibon namin, may mga nakabreed po kami ngayon. May mga nag-order po kasi ng mga future breeders daw nila. Mga inbreed po lahat ng ginawa namin. Ngayon may mga sobra dun sigurado. Kasi nagpapasobra kami. Baka magpa-raffle po kami sa inyo, sa mga subscribers, sa mga nanonood. At saka na lang po namin sasabihin yung mechanics kung paano, no? Yun, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod po na mga videos pa. Sana po patuloy kayong tumangkilik sa ating mga simpleng hatid na kaalaman tungkol sa pag-iibon. Okay, maraming salamat po sa inyong mga kalapatids. Hanggang sa susunod po. Merry Christmas po ulit sa inyo and advance Happy New Year.